Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 2, 2025, Sunday. Mas lalo pa pong lumakas si Bagyong Tino na patuloy na lumalapit sa kalupaan ng Visayas Region. May pagbabago ba sa direksyon nito? Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa. Una ang shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ito yung linya ng pagsasalubong ng malamig na hangin mula sa northeast monsoon at ng mainit na hangin mula sa dagat. Kaya nagbubunga ito ng tuloy-tuloy na kaulapan at mga pag-ulan. Pangalawa, ang umiiral na northeast monsoon o hanging amihan sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Kaya may mga lugar na magiging maulap at malamig ang simoy ng hangin. Sa magiging lagay ng panahon ngayong araw para sa Ilocos Region at Batanes, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Hindi ito thunderstorm type na biglang buhos, mas steady ito at pwedeng magtagal sa maghapon kaya may posibilidad pa rin ng flash floods at landslide lalo na sa mga lugar na dati nang basa ang lupa. Sa mga coastal area ng Ilocos na may mababang bahagi, bantayan ang pagtaas ng tubig ulan na sinasabayan ng alon dahil medyo magaspang din ang dagat sa Hilagang Luzon. Para naman sa Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ang magiging lagay ng panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dulot ng shear line. Ito yung klase ng ulan na hindi masyadong mabilis pero may lakas na pwedeng umabot sa moderate to at times heavy. Kaya pareho ang babala rito, posible ang flash floods at landslide. Sa Aurora at eastern side ng Quezon, mas magiging madalas ang ulan dahil sila ang direktang humaharap sa pagpasok ng moisture mula Pacific. Sa Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Island, panibagong source ng ulan ang mararanasan dahil dito tatama ang trough o mahabang extension ng tropical storm. Kapag trough of a tropical cyclone ang tumama, kahit malayo pa ang sentro ng bagyo, dala na nito ang maulap na langit at kalat-kalat na thunderstorm. Ibig sabihin kahit nasa labas pa ng par ang bagyo, ramdam na agad sa eastern seaboard ang pagtaas ng moisture. Kaya maghanda na ang Samar at Dinagat Islands sa posible ring flash floods lalo na kung tatama ang mga pag-ulan sa high tide o sa oras na mabagal ang agos ng tubig. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorm pa rin ang forecast dahil sa localized thunderstorm. Ibig sabihin, maaraw o maulap lang sa umaga tapos sa hapon o gabi, posibleng may biglaang pag-ulan. Posible din ang biglaang pagbaha sa mga low-lying area kapag sabay-sabay ang buhos kaya maging alerto pa rin. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, moderate to strong ang hangin mula northeast at ang dagat ay moderate to rough na may taas na 1.5 hanggang 3.4 meters. Sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, moderate ang hangin mula northeast to northwest at moderate din ang dagat na nasa 1.5 hanggang 2.1 meters ang taas ng alon. Sa Palawan, light to moderate ang hangin mula southwest to southeast at slight to moderate ang dagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng bansa, light to moderate mula northeast o northwest at slight to moderate ang alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Pero tandaan dahil may paparating na bagyo at may posibilidad ng amihan surge, maaaring lumakas pa ang alon sa susunod na 3 araw. Ayon sa pinaka-latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, dahil sa tropical storm, bukas November 3 uulan ng malakas sa Eastern Samar at Dinagat Island kung saan inaasahan ng 100 to 200 millimeters ng ulan. Ganito kalaki ang ulan na pwedeng magpaapaw ng ilog, kanal at maliliit na sapa kaya dapat nang maghanda ang mga residente. Sa iba pang lugar gaya ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur ay inaasahan naman ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Pagpasok naman ng Tuesday, November 4, mas lalawak ang sakop ng ulan. Ayon sa forecast, magkakaroon ng 100 to 200 millimeters ng ulan sa Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Cebu, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras at Dinagat Island.
Sa madaling salita, halos buong Central at Eastern Visayas at ilang bahagi ng Western Visayas ay tatamaan ng malalakas na ulan. Samantala, 50 to 100 millimeters naman ang inaasahan sa Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at sa Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Mas mataas pa ang pwedeng maranasang pag-ulan sa bundok at dahil may significant antecedent rainfall o meron ng naipong ulan sa lupa nitong mga nakaraang araw, mas mabilis mag-run off ng tubig at mas madali ang pagbaha. Sa latest forecast ng PAGASA, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Tino na may lakas na nasa 85 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugsong hangin na hanggang 105 kilometers per hour. Ang tropical storm na ito ay inaasahang kikilos pa west-northwestward habang nasa Philippine Sea ay liliko pa westward at sa kasalukuyang forecast track posibleng maglandfall ito sa Eastern Visayas o sa Caraga sa pagitan ng Monday, November 3 ng gabi o Tuesday, November 4 ng umaga. Pagkatapos maglandfall, tatawid dito sa malaking bahagi ng Visayas, dadaan sa northern portion ng Sulu Sea at sa northern Palawan bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea by Wednesday, November 5. Hindi rin inaalis ang posibilidad na dadaan o lalapit ito sa Kalayaan Island pagdating ng Wednesday. Ayon pa sa intensity forecast, mag-i-intensify pa ang bagyo bago ito tumama sa lupa. Posibleng umabot ito sa severe tropical storm category sa loob ng 24 hours at maging typhoon na by Monday morning or afternoon. Hindi rin inaalis ang posibilidad na makaranas ito ng rapid intensification bago maglandfall. Kaya posible na ang mismong pagtama niya sa Eastern Visayas o Caraga ay nasa peak intensity niya na nasa paligid ng 140 kilometers per hours bagamat pwedeng magbago pa ito sa susunod na ulat. Dahil ganyan ang senaryo, sinasabi ng forecast na ang pinakamataas na wind signal na pwedeng itaas sa landfall area ay wind signal number 4. Sa ngayon, hindi pa nito direktang naaapektuhan ng panahon at dagat within 24 hours pero ngayong araw inaasahan na ang pagtaas ng wind signal number 1 sa Eastern Visayas at Caraga. Kasunod noon ay unti-unti na ring mag-i-issue ng gale warning sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao at pati na rin sa northern at western seaboard ng Luzon dahil pagsasabayin ng bagyo at ng posibleng amihan surge ang pag-alon ng dagat. Kung titingnan naman natin yung track ng isa pang bagyo na sumusunod kay Bagyong Tino, ipinapakita ng mga modelo na kikilos ito pahilagang kanluran although may attempt ito na pag-angat pero dahil sa epekto ng amihan na itutulak ito pa ibaba at posibleng tumbukin ang Northern Luzon area. Pareho ang senaryo na ipinapakita ng GFS at European model. Gamit ang Google DeepMind, mapapansin natin ang ensemble markers. Ito yung collection ng iba't ibang weather model. Bawat senaryo ay pinapakita dito sa simulation. So ibig sabihin, Northern Luzon maging Central Luzon ay pwedeng tamaan ng susunod na bagyo. Kaya patuloy tayong mag-monitor sa mga susunod na updates para sa pinakabagong impormasyon. Kaya mga kababayan, lalo na sa Samar, Leyte, Biliran, Bicol, Romblon, Marinduque, Northern Palawan at maging sa eastern part ng Mindanao, ngayon pa lang ay pwede nang maghanda at i-monitor ang susunod na advisory ng PAGASA. Manatiling nakaantabay dito sa ating channel para sa pinakabagong updates. Maraming salamat sa inyong pagtutok at palagi po tayong mag-ingat.